Lahat na nakakita sa bining ito ay dapat mamatay. Ngunit direkta ko itong nilunok sa aking tiyan. At inalagaan sa loob ng 18 taon. Dahil sinabi sa akin ng aking ama bago siya mamatay. Na hanggat naghihintay ako na tumubo ang binhi sa aking katawan. Magkakaroon ako ng malaking pagbabago. Ngunit bago tumubo ang binhi. Hindi ako maaaring magsalita. Dahil sa oras na ibuka ko ang aking bibig. Lalabas ang amoy ng binhi. At aakitin ang dagundong ng kulog ng kalangitan. Maaari pa akong tamaan ng kidlat at mamatay. Kaya sa loob ng 18 taon. Hindi ako nagsalita kahit isang salita. Kaya inakala ng iba na ako ay pipi. Bukas na ang huling araw ng 18 taon. Ngunit ngayong araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Karugtong ng nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, inirerekomenda na manood mula sa unang episode. Simulan na natin. Sa maikling panahon, daan-daang bote ang naibenta. Sobrang saya ni Qin Changsheng na hindi niya maitikom ang kanyang bibig. Ningisi-ngisi niyang sinabi kay Ginoong Fang. Ang pagiging masamang halimbawa mo ay mas mabisa pa sa 100 salita ko. O 1,000 salita para maging epektibo. Bakit hindi ka na lang sumali sa aking pamilyang Qin? Tumayo ka sa harap ng tindahan araw-araw. At ikwento mo kung paano dahil sa isang bote ng mababang uri na Lian Kie ay nawala sa iyo ang iyong asawa. Para mapataas ang benta ng aking pamilyang Qin. Sa pakikinig sa mga mapanuksong salita. Bahagyang umiti si Fang Chen. Kumuha siya ng panulat at isinulat pinuno ng pamilyang Qin. Masyado kang maagang natutuwa. Tumawa ng malakas si Qin Changsheng, tama ka. Mayroon pa akong mas magandang balita na hindi pa inaanunsyo. Ang dapat pagtawanan ay darating pa. Lalong lumalim ang ngiti ni Fang Chen. Isinulat niya sana ay makatawa ka pa sa huli. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at pumasok sa eskinita. Humalakhak si Qin Changsheng nang may paghamak. Anong klaseng tao ang gustong makita ang aking pamilyang Qin na mapahiya? Hindi niya tinitingnan kung anong klaseng tao ang aming kinakapitan. Iyon ay isang 9 na antas na spiritual root, isang walang kapantay na kapangyarihan sa hinaharap. Ang hindi niya alam pagkalipas ng ilang sandali. Isang taong nakasuot ng makapal na balabal ang lumabas sa eskinita. At may suot na maskara, isang misteryosong tao. Ang taong ito ang magiging bangungot niya at ng buong pamilyang Qin. Umakyat si Fang Chen sa entablado ng pamilyang Chen. Si Chen Silin ay pabalik-balik na naglalakad. Nang bigla siyang makakita ng isang itim na anino, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sino ka? Tumingin din ang tagapamahala. Sa isang tingin pa lang ay nakilala na niya ang kasuotan. Biglang kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Nautal na sinabi binibini. Siya iyon, siya iyon. Nagulat si Chen Silin sa kanyang puso. Mabilis siyang lumapit at yumuko, sabi niya, Silin, nagbibigay galang sa senior. Agad na ipinakilala ng tagapamahala, senior. Ito ang aming binibini ng pamilyang Chen na kumakatawan sa kanyang ama. Sa pamamahala ng mga gawain ng pamilya. Walang pakialam si Fang Chen sa mga gawain ng pamilyang Chen. Gamit pa rin ang malabong boses sinabi niya. Ilang Lian Kie ang kaya ninyong bilhin? Itinago ni Chen Silin ang kanyang kagalakan. Ang alchemist na ito ay talagang makikipagtulungan sa pamilyang Chen. Bahagyan niyang pinaikot ang kanyang mga mata. At sinabing naghanda ang aming pamilyang Chen ng 100,000 pilak. Ayon sa kasalukuyang presyo, makakabili kami ng 10 bote ng katamtamang uri na Lian Kie. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Fang Chen. Wala siyang katamtamang uri na Lian Kie ngayon. Tanging mataas na uri lang. Hindi nakatanggap ng sagot si Chen Silin sa loob ng mahabang panahon. Inakala niyang hindi sapat ang perang inihanda niya. Kaya hindi natuwa ang kabilang partido, sinabi niya, Senior, hindi niyo po alam. Ang aming pamilyang Chen ay bumibili ng 1,000 pilak. Para sa inyong Lian Kie. Ang presyo ay tiyak na makatarungan. Ang katapat na pamilyang Qin ay nakagawa na ng katamtamang uri na Lian Kie.
Sa hinaharap kapag naglaban ang dalawang pamilya. Ang presyo ng pagbebenta ay tiyak na mas mababa sa 1,000 pila. Ang aming pamilyang Chen ay nalulugi para lamang makakuha ng reputasyon. Mahinahong sinabi ni Fang Chen, hindi ako nagbebenta ng katamtamang uri. Napatingin si Chen Silin sa tagapamahala sa tabi niya. Ang ibig sabihin ay, hindi mo ba naipaliwanag ng malinaw sa alchemist na ito? Kung hindi bibili ng kanyang katamtamang uri, bibili ba ng mababang uri na Lian Kie? Mababang uri na Lian Kie ay hindi sapat para sumikat ang pangalan ng pamilyang Chen. Ang tagapamahala ay pinagpapawisan din sa kaba. Malinaw niyang sinabi na inimbitahan niya ang alchemist na ito para magbenta ng katamtamang uri na Lian Kie sa lugar. Sa sandaling iyon, tahimik na inilabas ni Fang Chen ang isang bote at inilagay sa kanyang palad. Ito lang ang ibinebenta ko. Sabay na tumingin si Chen Silin at ang tagapamahala. Nanatiling kalmado si Chen Silin. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata. Ang paggawa ng katamtamang uri na Lian Kie at paggawa ng mataas na uri na Lian Kie ay dalawang magkaibang konsepto. Ang una ay kayang gawin ng isang unang antas na alchemist. Ang huli ay nangangailangan ng hindi bababa sa ikalawang antas na alchemist. At sa buong sektang King Yun, iisa lang ang ikalawang antas na alchemist. Anong klaseng makapangyarihang tao ang nakilala ko? Ang tagapamahala naman ay direktang napasigaw, mataas na uri na Lian Kie. Senior, ito po ba ang ibebenta niyo sa amin? Nagtanong pabalik si Fang Chen, ayaw niyo bang bilhin? Mabilis na sinabi ng tagapamahala, hindi. Siyempre gusto namin. Ito ay mataas na uri na Lian Kie. Hindi lang sa lungsod ng Guzhou, maging sa mga kalapit na lungsod, ay hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng gamot. Sa tulong nito, ang pamilyang Chen ay maaaring sumikat agad at agawin ang malaking bahagi ng merkado ng pamilyang Qin. Mula noon ay aangat at magiging numero unong pamilya ng alchemy sa lungsod ng Guzhou. Tungkol naman sa katamtamang uri na Lian Kie ng pamilyang Qin, ay walang-wala ito kumpara sa mataas na uri. Ngunit nag-alala muli ang tagapamahala at sinabing, Senior, magkano niyo po ito ibebenta? Ang bawat bote ng mataas na uri na Lian Kie ay napakamahal. Narinig kong mayroon sa malayong lugar. Nagkakahalaga ito ng 50,000 pilak bawat bote. Kung ang alchemist na ito ay hihingi ng malaking halaga, maaaring hindi kayang bumili ng marami ng pamilyang Chen. 1,000 pilak, mahinahon na sabi ni Fang Chen. Nagkaroon ng bahid ng pagdududa sa mga mata ni Chen Silin. Na may malalim na kahulugan, sinabi niya, Senior. Ang katamtamang uri na Lian Kie ay nagkakahalaga na ng 1,000 pilak. Hindi niya maiwasang isipin kung may ibang motibo si Fang Chen. Hanggang sa naglabas si Fang Chen ang 3 pang bote at inilagay sa harap niya. Mahinahong sinabi, isa lang ang hiling ko. Pabagsakin ang pamilyang Qin. Kaya niyo ba? Biglang naliwanagan si Chen Silin, kaya pala napakamura ng pagbebenta niya sa amin. Lumalabas na may alitan ang senior na ito at ang pamilyang Qin. Ngunit ano bang nakain ng pamilyang Qin? At naglakas loob na galitin ang isang ikalawang antas na alchemist. Agad siyang nagpasya at sinabing, kung kaya ng senior, na magbigay sa amin sa mababang presyo sa loob ng mahabang panahon ng mataas na uri na Lian Kie, hindi mahirap pabagsakin ang pamilyang Qin. Tumingin si Fang Chen sa masayang si Qin Changsheng sa kabilang panig. At mahinahon na sinabing, sige. Bigyan niyo ako ng mga sangkap para sa Lian Kie. Gagawa ako ng maraming mataas na uri na Lian Kie para sa inyo ngayon din. Agad na inutusan ni Chen Silin ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga sangkap at lugar para sa paggawa ng gamot. Pagsapit ng tanghali, dumami ang mga tao sa eksibisyon. Biglang tumawa ng malakas si Qin Changsheng, mga ginoo. Mayroon akong napakagandang balita para sa inyo. Isang balita. Matagumpay na nakagawa ang aming pamilyang Qin ng katamtamang uri na Lian Kie. Ang presyo ay 13,000 pilak. Nagkagulo ang buong lugar.
Kahit na mas mataas sa presyo sa merkado. Ang katamtamang uri na Lian Kie ay isang bagay na mahirap hanapin. Ang makabili nito ay isang malaking swerte na. Ang mas mahal ng kaunti ay katanggap-tanggap. Habang tinitingnan ang dagsaan ng mga tao. Malakas na tumawa si Qin Changsheng mula nang kumapit kami kay Lu. Zeng, sunod-sunod ang swerte ng pamilyang Qin, mga ginoo. Mayroon ding magandang balita ang aming pamilyang Chen na iaanunsyo sa inyo. Ang ikinagulat ni Qin Changsheng ay ang nasa tapat na si Chen Silin. Na may ngiti sa mukha habang may hawak na tray. Na natatakpan ng pulang tela. Kumunot ang noo ni Qin Changsheng, ang babaeng ito ay nagpapamisteryo. Gusto lang nilang kalabanin ang aking pamilyang Qin. Kailangan nila ng tunay na kakayahan para gawin iyon. Bago pa man matapos ang kanyang salita. Bahagyang umiti si Chen Silin. At diretsahang sinabi. Mula ngayon ang aming pamilyang Chen ay magbibigay ng limitadong bilang ng mataas na uri na Lian Kie. Pagkatapos ay inalis niya ang pulang tela sa tray. Isang bote ng mataas na uri na Lian Kie ang lumitaw. Biglang umugong ang malakas na ingay sa lugar. Mataas na uri na Lian Kie, tunay na mataas na uri. Ang epekto ng isang bote ay katumbas ng 5 bote ng mababang uri. Ito ay isang dekalidad na gamot na tanging mga disipulo ng sektang Qing lang ang nakakagamit. Mayroon na rin palang nagbebenta sa ating lungsod ng Guizhou. Mukhang magiging makapangyarihan na ang pamilyang Chen. Nanlaki ang mga mata ni Qin Changsheng. Pamilyang Chen. Saan nakuha ng pamilyang Chen ang mataas na uri na Lian Kie? Ito ay mas malala pa kaysa sa biglaang paglitaw ng katamtamang uri na Lian Kie. 10 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ang pamilyang Chen ng mataas na uri na Lian Kie sa isang gabi lang. Medyo nataranta siya habang pinapanood ang kanyang entablado. Ang mga customer sa harap ay nagsisiksikan patungo sa kabilang panig. Agad siyang sumigaw. Huwag kayong mag-alala. Ang mataas na uri na Lian Kie ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000 pilak. Sigurado ba kayong kaya niyong bilhin? Dahil dito napahinto ang maraming nag-init na ulo na mandirigma. Na may nahihiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Totoo nga na ang mataas na uri na Lian Kie ay napakahalaga. At hindi ito kayang bilhin ng ordinaryong tao. Mas mabuting manatili na lang sa pagbili ng mababa at katamtamang uri ng Lian Kie. Ngunit ngumiti si Chen Silin at sinabing bilang pasasalamat sa mga bago at lumang customer na sumuporta sa pamilyang Chen sa loob ng maraming taon. Inaanunsyo namin na sa loob ng 1 buwan, ang presyo ng mataas na uri na Lian Kie ay 12,000 pilak. Maingat niyang kinalkula ang 12,000, kung saan 1,000 ang ibabayad sa senior. At 1,000 ang gasto sa mga materyales. Ang pamilyang Chen ay kikita lamang ng maliit na 1,000 pilak. Kahit na maliit ang kita. Ngunit kaya nitong pabagsakin ang pamilyang Qin. Sapat na iyon. Ano ang mataas na uri na Lian Kie ay 12,000 lang. Ang presyong ito ay mas mababa pa kaysa sa pamilyang Qin na 13,000 para sa katamtamang uri na Lian Kie. Tanga lang ang hindi bibili. Bibili ako rin. Pinuno ng pamilyang Qin. Ang mababang uri na Lian Kie na binili ko sa inyo kanina ay hindi ko na kailangan, pakisoli na lang ang pera. Ibalik ang pera, bilis ibalik ang pera. Biglang nagkagulo ang mga tao. Isang grupo ang sumugod sa entablado ng pamilyang Chen at nag-iwan ng libu-libong pilak. Isa pang grupo ang sumugod sa entablado ng pamilyang Qin para magsauli ng maraming produkto. Ang buong magulong eksena ay nagpatuloy hanggang sa paglubog ng araw. Tumingin si Qin Changsheng sa buong entablado. Napuno ng isinauling mababang uri na Lian Kie. Namumula sa galit ang kanyang mga mata. Bakit ganito ang nangyari? Bakit hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang mataas na uri na Lian Kie ng pamilyang Chen? At bakit napakamura nito? Na parang sadya itong ginawa laban sa pamilyang Qin.
Naggitngit ang kanyang mga ngipin at sinabi Chen Silin. Kahit sino pa ang nasa likod mo. Kung gusto mong pabagsakin ang aming pamilyang Qin. Masyado ka pang bata. Tumayo siya at humalakhak, tinulungan ko si Lu Zeng ng husto. Panahon na para hilingin niya sa kanyang tagapagtanggol na lumabas. At tulungan ang aming pamilyang Qin. Isang pansamantalang tent sa likod ng entablado ng pamilyang Chen. Uminom ng tsaa si Fang Chen. Para basain ang kanyang lalamunan. Sa buong araw. Nakagawa siya ng kabuang 50 bote ng mataas na uri na Lian Kie. At 10 bote ng pinakamataas na uri na Lian Kie. Ang pinakamataas na uri na Lian Kie ay para sa kanyang sarili. Ang mataas na uri na Lian Kie ay ibinenta sa pamilyang Chen sa halagang 500,000 pilak. Sa oras na iyon, dala-dala ni Chen Silin ang perang papel ng may pagmamahal. Mayroon siyang bahagyang amoy ng pabango sa katawan at sinabi, Senior. Ito po ang inyong 500,000 pilak. Walang emosyon na tinanggap ni Fang Chen at isinuksok sa kanyang damit. At sinabing bukas. Gagawa ako ng isa pang batch ng mataas na uri na Lian Kie. Ihanda niyo ang pera at mga materyales para sa palitan. Iyon lang ang sinabi niya. At tumayo na para umalis. Senior, sandali lang po. Kumikinang ang mga mata ni Chen Silin. Ang mataas na uri na Lian Kie ay sapat na para pabagsakin ang kalahati ng pamilyang Qin. Ngunit mayroon pa silang mababang uri na Lian Kie. Kaya pa rin nilang mabuhay. Bahagyang nag-isip si Fang Chen at naintindihan. Ang mga kayang bumili ng mataas na uri na Lian Kie ay iilan lang na mandirigma. Karamihan sa mga mandirigma ay mas gustong bumili ng mababang uri na Lian Kie. Upang suportahan si Lu Zeng ang pamilyang Qin. Ay walang pag-aatubiling pinipigilan ako. Kailangan kong pagbayaran niya ito ng maayos. Senior, pwede po ba kayong gumawa ng ilang mababang uri na Lian Kie? Nagtatanong na sinabi ni Chen Silin. Nakatitig si Fang Chen sa unahan at nag-iisip. Ang mababang uri na Lian Kie ay hindi imposible gawin. Ngunit malaki ang pangangailangan para sa mababang uri na Lian Kie. Kahit na gumawa siya araw at gabi, maaaring hindi pa rin sapat para sa pangangailangan ng merkado. Ang kanyang pangunahing focus ay dapat nasa paglilinang. Para lang harapin ang pamilyang Qin. Ang pag-aaksaya ng oras sa ganitong paraan ay hindi sulit. Posible bang sanain ang ilang mga alchemist apprentice? Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Chen Silin. Dahil ang direksyon na tinitingnan ni Fang Chen ay eksakto sa kanyang bilugang dibdib. Senior, ano po ang inyong pasya? Hindi halatang tinakpan ni Chen Silin ang kanyang dibdib at nagtanong. Natauhan si Fang Chen at sinabing, pasensya na. Iniisip ko kung dapat ba akong magsanay ng ilang mga alchemist apprentice para partikular na gumawa ng mababang uri na Lian Kie. Ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Ang pagpili ng mga tao ay isang malaking problema. Pag-usapan natin ito ng detalyado kapag may oras na. Tumingin siya sa langit at tumayo para magpaalam. Ngunit biglang natuwa si Chen Silin sa pagsasanay ng mga alchemist apprentice. Dapat malaman na si Qin Changsheng ay may tulong mula sa isang pamanang yaman. Ngunit siya ay nasa antas pa lang ng isang alchemist apprentice. Kung magkakaroon ng mga alchemist apprentice ang pamilyang Chen, hindi na sila mag-aalala. Ngunit nang makuha ni Fang Chen ang kanyang interes, ipinagpaliban niya ang bagay na ito ng maisip. Ang pagtingin ni Fang Chen sa kanyang dibdib kanina. Malinaw na nagkamali ng akala si Chen Silin. Dahan-dahang kinagat ang kanyang mapupulang labi. At bahagyang bumuntong hininga. Nagpapahiwatig ba siya sa akin? Talagang pare-pareho ang lahat ng lalaki sa mundo. Pagkatapos mag-isip ng matagal, sinabi niya ilabas ang pawang kristal. Hintayin siyang dumating sa aking bahay bukas. Gusto kong makita ang kanyang tunay na anyo. Ang pawang kristal ay ang pamana ng pamilyang Chen. Na kayang makita ang mga pagbabalat kayo. Bago magpasya kung isasakripisyo ang sarili. Kailangan niyang malaman man lang ang tunay na anyo ng alchemist na ito.
Ngunit karamihan sa mga alchemist ay matatanda na. At mukhang matanda. Nang maisip ito, hindi niya maiwasang malungkot. Gusto niyang maghanap ng taong makakausap para gumaan ang kanyang loob. At sinabing narinig kong ikakasal na si Roxu. Abala ako sa eksibisyon nitong mga nakaraang araw kaya hindi ko siya nabati. Tagapamahala, pumunta ka sa bahay ng mga Liu bukas. At imbitahan mo siyang dumalaw sa aking bahay. Bahagyang yumuko ang tagapamahala. Bahagyang nag-isip si Chen Silin. At idinagdag at saka. Sabihin mo sa kanya na isama niya ang kanyang kasintahan. Napakaganda niya. Maraming magagaling na binata ang humahanga sa kanya. Sa pagkakataong ito sa kanyang kasal. Tiyak na nakahanap siya ng isang napakagaling na binata mula sa isang malaking pamilya. Isama niya siya. Titingnan ko rin kung sinong binata ang nakakuha sa perlas na ito ng lungsod ng Guizhou. Si Chen Silin at Li Roxu ay dating matalik na magkaibigan sa paaralan. Kahit na malaki ang pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Ngunit magkasundo sila sa ugali. At napakagaang magkasama. Nang marinig ito, ngumiti ng mapait ang tagapamahala. Binibini, baka mabigo ka. Ang kanyang kasintahan ay si Fang Chen Silin. Si Fang Chen na laging nakatira sa bahay ng mga Liu. Hindi ba't siya ay isang pipi? At wala siyang spiritual root? Sigurado ka bang siya iyon? Malungkot na sinabi ng tagapamahala, sigurado po ako. Kumalat na ito sa buong lungsod ng Guizhou. Nagulat si Chen Silin. At sinabi, baliw ba si Liu Roxuy na pakasalan siya? Hindi ba't para itong bulaklak na itinanim sa dumi ng baka? Hindi maaari, kailangan ko siyang kumbinsihin na iwanan ang kasal na ito. Kailangan kong kausapin si Fang Chen. May mga kamay at paa siya. Bakit siya aasa sa iba? Bilang isang tunay na lalaki, hindi ba niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa? Si Fang Chen na umalis sa eksibisyon ay hindi agad bumalik sa bahay ng mga Liu. Pumunta siya sa malapit na tarangkahan ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. Inilabas niya ang token na nakuha niya mula sa miyembro ng palasyo ng Xufu. Nang makita ang token na ito, agad na nagbigay galang ang kapitan ng mga bantay. Sa murang edad ay nakapatay na ng miyembro ng palasyo ng Xufu. Isang tunay na bayani sa kanyang kabataan. Ang palasyo ng Xufu ay isang masamang organisasyon na nakabase sa teritoryo ng sektang Qingyun. Nagnanakaw at pumapatay. Walang masamang hindi ginagawa. Marami silang mga sangay. Maraming beses na sinubukan ng sektang Qingyun na puksain sila, ngunit nabigo. Walang magawa ang sektang Qingyun kundi utusan ang mga Panginoon ng lungsod na maglabas ng mga misyon na may pabuya para sa pagpatay sa kanila. Ngunit ang mga miyembro ng palasyo ng Xufu ay hindi basta-basta kinakalaban ng mga ordinaryong mandirigma. Kakaunti lang ang nakakatapos ng misyon. May karapatan kang pumasok sa Inyon Pond para magsanay ng isang beses. Sumama ka sa akin sa kanyang pamumuno. Dumating si Fang Chen sa isang sulok ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. Dito ay may dalawang magkatabing silid na nakatayo. Sa ilalim ng mga silid ay ang Inyon Pond na patuloy na naglalabas ng makapal na espiritual na enerhiya. Nang siya ay dumating, mayroon ng isang babaeng nakasuot ng lila sa harap ng silid. Siya ay napakatangkad. Halos kasing tangkad ni Fang Chen. Ang kanyang mga binti ay bilugan at tuwid. Ang kanyang baywang ay payat. Ang kanyang likod ay manipis, na parang isang painting na may tinta. Nang marinig ang pagdating ng tao sa likuran, lumingon siya para tingnan. Isang nakamamanghang mukha na parang porselana, na tila nagpahinto sa oras. Mahahabang kilay, malamig na mga mata, mapupulang labi, perpektong hubog. Malamig at nagpapalayo sa mga tao na aura. Na parang isang diwata na lumabas mula sa isang painting. Tiningnan niya lang si Fang Chen ng bahagya. At nakita agad ang kanyang antas ng paglilinang. Mahinahong sinabi, ika-4 na antas ng Qi Refining Perpekto.
Huli ka na nang dumating pagkatapos sabihin iyon. Pumili siya ng isang silid at pumasok para magsanay. Natigilan si Fang Chen. Ano ang ibig sabihin ng huli ka na? Bumuntong hininga ang kapitan ng mga bantay at sinabi. Kaya pala nasa ika-4 na antas ka na ng key refining. Talagang huli ka na. Ang Yinyan Pond ay bukas na sa loob ng 3 taon. Maraming mandirigma na ang gumamit nito. Ang espiritual na enerhiya dito ay hindi na kasing lakas ng dati. Tanging mga mandirigma sa una at ikalawang antas ng key refining ang may pagkakataong makalusot. Dahil ang mga mandirigma sa una at ikalawang antas ng key refining ay nangangailangan ng mas kaunting espiritual na enerhiya para makalusot kumpara sa mga mas mataas na antas. Ngayon kung ang isang nasa ika-4 na antas ay gustong makalusot, maliban na lang kung napakagaling ng kanyang spiritual root, o mayroon siyang mataas na antas na pamamaraan ng paglilinang. Idinagdag ng kapitan ng mga bantay. Ngunit tiningnan niya ang kasuotan ni Fang Chen. Hindi siya mukhang galing sa isang malaking pamilya na maaaring magkaroon ng magandang pamamaraan ng paglilinang. Tahimik na bumuntong hininga at sinabi nandito ka na rin naman. Pumasok ka na at subukan. 1 oras ka lang maaaring magsanay. Bilisan mo. Magaling na spiritual root at mataas na antas na pamamaraan ng paglilinang bahagyang yumuko si Fang Chen. At pumasok sa kabilang silid. Ang kapitan ng mga bantay ay muling naghintay. Pagkalipas ng ilang sandali, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may otoridad ang mabilis na dumating. Ito ang lumitaw. Sa tore ng pagsusuri ang pinakamalakas na tao sa lungsod ng Guizhou. Ang Panginoon ng lungsod Ye Jiafeng. Pumasok na ba si Binibining Liu? Magalang na sinabi ng kapitan ng mga bantay nagsasanay na po. Bahagyang bumuntong hininga si Ye Jiafeng ang anak na babae ng pinuno ng sektang Qingyun. Hindi natin siya maaaring pabayaan. Maghintay ka dito hanggang sa lumabas si Binibining Liu. Kapag lumabas na siya, agad mo akong abisuhan, huwag kang mag-alala. Napansin ni Ye Jiafeng na may tao rin sa kabilang silid. Kumunot ang kanyang noo sino ang nasa loob. Sinabi ng kapitan ng mga bantay. Isang hindi kilalang binata na nakapatay ng miyembro ng palasyo ng Xulfu. Nang marinig ito sinisi siya ni Ye Jiafeng. Hindi ba pwedeng hintayin munang matapos magsanay si Binibining Liu? Bago mo siya papasukin. Nag-atubili ang kapitan ng mga bantay at sinabi paano kung palabasin ko siya. Tiningnan niya ang dalawang magkatabing silid. Nag-isip si Ye Jiafeng at sinabi kalimutan mo na. Ang hindi kilalang binata ay may mababang antas ng paglilinang. Hindi rin niya maapektuhan ang pagsasanay ni Binibining Liu. At muling naghintay pagkatapos sabihin iyon. Umalis siya para ayusin ang pagtanggap. Si Fang Chen naman ay pumasok na sa estado ng malalim na paglilinang. Ang kanyang transparent na spiritual root ay parang mga ugat ng isang malaking puno. Nasakim na sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid. Kasabay nito, ang mataas na antas na pamamaraan ng paglilinang na Qingfeng Zhenjing ay nagsimulang gumana, na nagpapabilis sa pagsipsip ng spiritual root. Kapag parehong gumagana, ang epekto ay ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito, na parang tinatawag, ay sunod-sunod na pumupunta kay Fang Chen. Ang babaeng nakasuot ng lila sa kabilang silid ay nasa kalagitnaan ng meditasyon. Nang bigla siyang magising, habang nararamdaman ang daloy ng espiritual na enerhiya. Isang bakas ng pagkalito ang dumaan sa kanyang malamig na mukha. Ano ang nangyayari? Ang aking sinasanay ay ang pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang ng aking sekta. Ang aking spiritual root ay ika-7 antas din. Kapag sabay na nagsasanay dapat ay sa akin pumupunta ang espiritual na enerhiya. Muli niyang pinaandar ang kanyang pamamaraan ng paglilinang. Sinusubukang agawin pabalik ang espiritual na enerhiya. Ngunit ang espiritual na enerhiya sa kanyang silid ay hindi lang hindi nanatili, kundi mas mabilis pang nawala. Nagpakita ng isang bakas ng pagkamangha sa kanyang mukha. Maaaring ang spiritual root ng kabilang panig ay mas mataas kaysa sa akin.
Kaya't itinigil na niya ang pagsasanay. Dahil ang espiritual na enerhiya dito para sa kanyang antas ay hindi gaanong epektibo sa pagsasanay, lumabas siya ng silid. At sa pamamagitan ng siwang ng pinto naramdaman niya ang sitwasyon sa silid ni Fang Chen. Sa kanyang pakiramdam, isang nakakagulat na dami ng espiritual na enerhiya ang sinisipsip. Na parang mayroong isang itim na butas sa loob. Na sumisipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya. Napakabilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Hindi niya maiwasang mamangha. Bigla siyang may naisip. At bahagyang nagulat na sinabi. Maaaring siya ang natuklasan sa lungsod ng Guizhou. Ang may ika-9 na antas na spiritual root. Mahigpit niyang tinitigan ang pinto ng silid. Mayroong isang bakas ng hamon sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito tumakas siya ng hindi alam ng kanyang ama. Hindi para sa iba. Bilang isang henyo. Gusto niyang personal na makita. Ang nakakagulat na may ika-9 na antas na spiritual root na ito. Kung gaano siya kagaling. Sa sandaling ito may narinig na ingay mula sa silid. Isang pagbabago sa ika-5 antas ng ki refining ang dahan-dahang naramdaman. Nanlaki ang mga mata ng kapitan ng mga bantay. At napabulalas siya ay nakalusot. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakakaunti. Sapat lamang para sa mga mababang antas na mandirigma na makalusot. Ngunit nagtagumpay si Fang Chen. Sa malamig na mukha ng babaeng nakasuot ng lila. Nagpakita rin ang isang bakas ng pagkamangha. Hindi niya maiwasang higpitan ang kanyang kamao. Karapat-dapat ngang ika-9 na antas na spiritual root. Iba sa karaniwan. Kung isang ordinaryong nasa ika-4 na antas ng ki refining, ay tiyak na hindi makakalusot sa ganitong kakulangan ng espiritual na enerhiya. Ngunit sa aking spiritual root at pamamaraan ng paglilinang, ay kaya ko ring gawin ito ng bahagya. Mukhang hindi gaanong mas malakas sa akin ang ika-9 na antas na spiritual root. Ngunit pagkatapos ng isang tasa ng tsaa, muling naglabas ng mahinang tunog ang silid. Isang malakas na pagbabago sa ika-6 na antas ng ki refining ang kumalat, na nagpaangat sa alikabok sa sahig. Sa wakas ay nagpakita ng pagkamangha ang magandang mukha ng babaeng nakasuot ng lila. Sa loob ng isang tasa ng tsaa. Mula sa ika-5 antas ng ki refining ay nakalusot sa ika-6 na antas ng ki refining. Aminado siyang hindi niya ito kayang gawin kahit gawin niya ang lahat. Isang bakas ng kapaitan ang lumitaw sa kanyang labi. Ito ba ang 9 na antas? At ang pagkakaiba ng 7 antas na spiritual root? Ang kapitan ng mga bantay ay napasinghap din ng malamig na hangin, 2 sunod-sunod na antas ang nalusutan. Ang kapangyarihan ng ika-9 na antas na spiritual root ay mahirap isipin para sa mga mortal na tulad namin. Ang babaeng nakasuot ng lila ay mayroon pa ring huling katigasan ng ulo. At sinabi, ngunit hanggang dito na lang siya. Ang pagitan ng ika-6 at ika-7 antas ay isang malaking hadlang. Noong una inabot ako ng 10 araw para makalusot. Ang 9 na antas ay mas malakas kaysa sa aking 7 antas. Ngunit limitado lang. Huminga siya ng maluwag. At gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil dito napangiti na lang ang kapitan ng mga bantay 10 araw. Iyon ay dahil ang babaeng nakasuot ng lila ay may access sa lahat ng pinakamagagandang mapagkukunan ng sektang King yun. Para sa mga ordinaryong tao abuti ng ilang taon. O kahit kalahati ng kanilang buhay para malampasan ang hadlang na ito. Habang unti-unting lumilipas ang oras. Wala nang ingay mula sa silid. Na tila nagpapatunay sa sinabi ng babaeng nakasuot ng lila. Habang papalapit na ang pagtatapos ng oras. Lumapit ang kapitan ng mga bantay para kumatok at paalalahanan si Fang Chen. Ngunit biglang isang mas malakas na agos ng hangin ang lumabas mula sa silid. Muntik nang hindi makatayo ang kapitan ng mga bantay. Nagulat na sinabi ika-7 antas ng ki refining sa loob lang ng 1 oras. Mula sa ika-4 na antas ng ki refining ay nakalusot sa ika-7 antas. Ang malamig na mukha ng babaeng nakasuot ng lila ay hindi na mapanatili ang kanyang kalmado.
Ang kanyang mga malamig na mata ay puno ng pagkamangha. Hindi makapaniwalang bumulong imposible. Ang ika-9 at ika-7 antas ay 2 antas lang ang pagkakaiba. Bakit napakalaki ng agwat? Ang babaeng nakasuot ng lila na nakaranas ng malupit na dago ay halos gumuho na ang kanyang puso. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang ipinagmamalaking ika-7 antas na spiritual root ay kumpara sa ika-9 na antas na spiritual root ay napakalayo pala ng agwat sa kanyang puso para sa henyo na may ika-9 na antas na spiritual root. Wala na siyang anumang pagtutol. Tanging malaking pagkadismaya na lang. Lumabas si Fang Chen mula sa silid na basang-basa ng pawis. Nakita niya na nasa labas din ang babaeng nakasuot ng lila. Kaya't napagtanto niyang nakagambala ang kanyang pagsasanay sa kanya. Agad siyang nagbigay galang at sinabi binibini. Pasensya na sa abala. Hindi ito abala, ito ay dago. Tiningnan ng babaeng nakasuot ng lila si Fang Chen nang may komplikadong damdamin. At itinatak sa kanyang isipan ang kanyang itsura. Bahagyang kinagat ang kanyang ngipin at sinabi. Ako si Liu Qingxian. Tandaan mo ang pangalan ko. Kapag naabutan mo na ang aking antas, lalabanan kita. Pagkatapos sabihin iyon, ibinato niya ang lilang token na nakasabit sa kanyang baywang kay Fang Chen. Hawakan mo ito at ilabas kapag nasa panganib ang iyong buhay. Huwag kang mamatay. Humalakhak siya at umalis. Naiwan si Fang Chen na naguguluhan ano ang ginawa ko sa kanya. Bakit niya ako biglang hinahamon sa isang laban? At binigyan pa ako ng isang token. Kinamot ang ulo at umalis ng may pagkalito. Umalis si Liu Qingxian sa lungsod ng Guzhou. At sumakay sa isang puting tagak para lumipad. Hindi pa gaanong nakakalayo. Biglang natakpan ng isang ulap ang kanyang ulunan. Tumingin siya sa itaas. At nakita ang isang napakalaking asul na agila. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting balabal. Na may matalim na aura. Ang malakas na aura na nagmumula sa kanyang baywang ay nagpapatalsik sa malakas na hangin. Nang makita ang taong ito, nagulat si Liu Qingxian. At agad na lumuhod at nagbigay galang ang disipulo ng sektang Qingyun na si Liu Qingxian. Ay nagbibigay galang sa pangalawang pinuno ng pabilyon ng Tianji si Chen. Ang taong nasa harap niya ay isa sa 4 na pangalawang pinuno ng pabilyon ng Tianji. Si Chen Zhengdao walang duda. Siya ang taong mula sa pabilyon ng Tianji na dumating para kunin si Lu Zeng. Hinahanap ka ng iyong ama kung saan-saan. Kaya pala tumakbo ka dito. Ngumiti si Chen Zhengdao. Siya at ang pinuno ng sektang Qingyun ay dating magkapatid sa pagsasanay. At napakabuti ng kanilang relasyon. Sa daan nakatanggap siya ng mensahe. Na tumakas ang kanyang anak na babae. At hiniling sa kanya na tingnan kung makikita niya ito sa daan. Tiningnan niya ang lungsod ng Guzhou sa ibaba. At nalaman agad ang dahilan ng pagpunta ni Liu Qingxian. Hindi niya maiwasang maging mausisa at nagtanong nakita mo na ba ang may ika-9 na antas na spiritual root. Kumusta naman ang tanong na ito ay nagpamula sa mga mata ni Liu Qingxian. Naawa sa sarili at sinabi na pakasama niya. Natigilan si Chen Zhengdao. Sa kanyang pagkakaalam si Liu Qingxian ay isang taong hindi sumusuko kaninuman. At napakatapang na babae. Bakit siya umiiyak sa awa? Gaano kalaking dagok ang kanyang naranasan? Paano kanya binuli sabihin mo sa akin? Na may interes na makinig ng kwento si Chen Zhengdao. Ikinuwento ni Liu Qingxian ang kanyang karanasan. Pagkatapos marinig, hindi na rin makatawa si Chen Zhengdao, imposible. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng pakiramdam sa loob ng 1 oras? Sa isang ordinaryong lawa ng espiritual na enerhiya. Mula sa ika-4 na antas ng Qi refining ay umabot sa ika-7 antas. Ako ay may ika-8 antas na spiritual root. 1 antas na lang ang layo sa ika-9. Ngunit ang bilis ng aking pagsasanay ay wala pa sa kalahati ng sinabi mo. Nang makitang nagulat din si Chen Zhengdao. Gumaan ang loob ni Liu Qingxian.
Ang ikawalong antas na spiritual root ay nabigla rin difi. Gumaan ang kanyang pakiramdam. At sinabi pangalawang pinuno Chen. Bakit hindi niyo personal na subukan para malaman? Ibinigay ko na sa kanya ang aking Kingyun token. Kaya madali siyang makilala paalam. Pagkatapos sabihin iyon nagbigay galang siya. At umusal ng masayang tono sa kanyang bibig. At umalis sakay ng puting tagak. Naiwan si Chen Zhengdao na mukhang naguguluhan. Ganoon ba talaga kalaki ang agwat ng ikasyam at ikawalong antas? Hindi ako naniniwala. Sa bahay ng mga liu nang bumalik si Fang Chen ay nakita niyang magulo ang bahay. Ang mga katulong ay nagmamadaling naglalagay ng mga basket ng bulaklak. At nagpupunas ng mga mesa at upuan. Maging si Liu Zhengyan ang pinuno ng pamilya ay personal na tumutulong. Si Liu Roxu ay nagmamadali ring tumutulong. Ano ang nangyayari tanong ni Fang Chen? Nang makita siyang bumalik. Nagpakita ng pagkasuklam si Liu Zhengyan at sinabi ano ang tinitingin-tingin mo dyan. Hindi ka pa ba tutulong? Inabutan siya ni Liu Roxu ng isang basahan. At sinabi ng may paggalang kanina lang nagpadala ng mensahe ang Panginoon ng lungsod. Para ipaalam sa amin na dumating na ang opisyal mula sa pabilyon ng Tianji. Ang taong dumating para kunin ang may ikasyam na antas na spiritual root mula sa pabilyon ng Tianji. Sa wakas ay dumating na ba? Ano ang tinitingin-tingin mo dyan, Fang Chen? Bilisan mo at magtrabaho ka na. Kung masisira mo ang aking mga plano, kahit 10 ulo mo pa ay hindi sapat para pagbayaran ito. Sa sandaling ito ang mayabang na si Lu Zeng, na nakasuot ng bagong damit na sutla, ay naglakad ng mayabang at sumigaw. Itinapon ni Fang Chen ang basahan na kanyang tinanggap. At isinulat sa papel anong kinalaman sa akin ng iyong mga gawain. Ang mga tao mula sa pabilyon ng Tianji ay dumating para kay Lu Zeng. Bakit kailangang tumulong si Fang Chen sa paglilinis? Ngumiti ng mapanukso si Lu Zeng talagang isang hangal. Ngayon ang araw na aangat ako sa tagumpay. At aabot sa langit. Maraming tao sa labas ang gustong kumapit sa akin. Sa huling sandaling ito, wala akong panahon na pansinin sila pero ikaw. May pagkakataon kang punasan ang aking upuan at maglinis ng sahig. Ngunit hindi mo ito pinahahalagahan kasama niya. Si Wang Yingfeng ay masayang-masaya rin. At nang insulto sinabi Zheng. Bakit mo pinapansin ang pipi na iyan? May mga taong habang buhay na hamak. Iyon ang kanilang kapalaran. Kahit anong tulong ang gawin mo hindi sila aangat. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Qin Changsheng na nakarinig ng balita. Nagbigay galang siya at ngumiti Ginoong Lu. Binabati kita. Isang maliit na regalo bilang paggalang. Sana ay tulungan niyo ang aming pamilyang Qin sa hinaharap Ginoong Lu. Ilang malalakas na lalaki sa likod ni Qin Changsheng. Ang may daladalang ilang kahon ng mababang uri na Lian Kie. Nagulat ang mga tao sa pamilyang Liu. Napakaraming Lian Kie. Hindi bababa sa 300,000 pilak. Nagulat sina Liu Zhengyan at Wang Yingfeng. At hindi nila ito agad tinanggap. Ang pagbibigay ng regalo ay kailangang suklian. At hindi nila kayang ibalik ang ganoong kahalagang regalo. Ngunit tumawa ng malakas si Lu Zeng. At tinanggap ang lahat ng regalo dumating ka sa tamang oras pinuno ng pamilyang Qin. Halikayo ang lahat ng nagtatrabaho dito ay makakatanggap ng isang bote. Siyempre may isang mayabang na tao na hindi dapat bigyan. Kaya't mula sa mga miyembro ng pamilya, hanggang sa mga katulong, lahat ay masayang nakatanggap ng isang bote. Ng mababang uri na Lian Kie na hindi nila kayang bilhin. Maliban kay Fang Chen na walang dala. Nagmamalaking sinabi ni Lu Zeng Fang Chen, nagsisisi ka na ba ngayon? Isang bote ng mababang uri na Lian Kie ang iyong pinalampas. Sayang napakalaking kawalan. Hinaplos ni Fang Chen ang kanyang dibdib. Para hindi mag-ingay ang 10 bote ng pinakamataas na uri na Lian Kie sa loob. Hindi nagmamadaling. Isinulat niya kung ako ikaw. Bago pumasok sa pabilyon ng Tianji. Hindi ko tatanggapin ang regalong ito.
Paano kung hindi makapasok si Lu Zeng? Ano ang ipambabayad niya? Tumawa ng malakas si Lu Zeng, tingnan niyo. Pangarap niyang maging ako. Ha ha ha. Siyempre sinuportahan ni Qin Changsheng si Lu Zeng at sinabi ng may paghamak Fang Chen. Gusto kong ibigay. At gustong tanggapin ni Ginoong Lu. Bakit ka nakikialam? Tumingin si Fang Chen kay Qin Changsheng at ngumiti ng mapanukso. Isinulat niya, nag-aalala lang ako para kay pinuno ng pamilyang Qin. Na mawala ang lahat. At magsisi. Tumawa ng malakas si Qin Changsheng, ako magsisisi. Kumapit ako sa isang may ikasyam na antas na spiritual root. Hindi ko maisip ang dahilan para magsisi. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang umihip. Isang asul na higanting agila ang dahan-dahang lumapag sa ibabaw ng bahay ng mga liw. Isang figura na naglalabas ng napakalakas na aura. Ang tumalon pababa, Lu Zeng. Huminga siya ng malalim. At tumingin kay Fang Chen, sinabi, Fang Chen. Dumating na ang aking sandali ng katanyagan, Lu Zeng. Panoorin mo lang kung paano ako aangat sa tagumpay. At magiging isang tunay na dragon sa langit. Habang lumalapag si Chen Zhengdao, dinala ni Liu Zengyan si Lu Zeng. At pinangunahan ang buong pamilyang Liu na lumabas. Lumuhod sila sa isang tuhod para salubungin siya, nagbibigay pugay sa pagdating ng opisyal mula sa pabilyon ng Tianji. Ngumiti si Chen Zhengdao at bahagyang tumango. Ako ang pangalawang pinuno ng pabilyon ng Tianji. Si Chen Zhengdao, pangalawang pinuno. Lahat ng naroroon ay nagulat. Akala nila ang darating ay isang ordinaryong opisyal lamang. Ngunit ang dumating pala ay isang pangalawang pinuno. Lahat ay natakot at namangha. Ang kahalagahan na ibinibigay ng pabilyon ng Tianji sa ikasyam na antas na spiritual root ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sino sa inyo ang may ikasyam na antas na spiritual root? Agad na nagtanong si Chen Zhengdao. Sa loob ng isang oras ay nakalusot sa 3 antas. Napakagaling naman yan. Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Lu Zeng. Paghanga, inggit, at kagalakan ang mga tingin na naghahalo. Na nagparamdam kay Lu Zeng ng malaking pagmamalaki. Nagbigay galang siya at sinabi ang nakababatang ito. Si Lu Zeng ay nagbibigay galang kay pangalawang pinuno Chen. Nang marinig ito ni Chen Zhengdao, agad siyang lumapit. At personal na tinulungan siyang tumayo. At paulit-ulit na tumango ng may paghanga, hindi masama, hindi masama. Napakakisig. Nagulat si Lu Zeng. Hindi niya inaasahan na ganoon kabait si pangalawang pinuno Chen. At hindi niya maiwasang maging mahiyain. Ngumiti si Chen Zhengdao at hinawakan ang kamay ni Lu Zeng, huwag kang kabahan. Sa katunayan, para tayong magkababayan. Ipinanganak ako sa kalapit na lungsod ng Biliw. 30 taon na ang nakalipas na tuklasan kung mayroon akong ikawalong antas na spiritual root. At nagulat ang pabilyon ng Tianji. 30 taon makalipas na tuklasan mo namang mayroon kang ikasyam na antas na spiritual root. At muling nagulat ang pabilyon ng Tianji. Ito ang ating tadhana. Naliwanagan ang lahat. Kaya pala si Chen Zhengdao, ang henyo mula sa lungsod ng Biliw na natuklasang may ikawalong antas na spiritual root noon. Ang lungsod ng Biliw ay isang henyo. Malinaw na nakikita ng lahat ang kanyang pagkilos na akitin si Lu Zeng. Na nakikita ng lahat ng naroroon. Ibig sabihin, kapag pumunta si Lu Zeng sa pabilyon ng Tianji, tiyak na poprotektahan siya ni Chen Zhengdao. Ang potensyal ni Lu Zeng ay walang hanggan at maliwanag. Mahigpit na ikinuyom ni Qin Changsheng ang kanyang kamao. At bumulong sa sarili. Sinasabi ko na nga ba sa buong buhay ko? Hindi ako nagkamali sa pagpili. Ang pagkapit kay Lu Zeng. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Matagal na nag-usap si Chen Zhengdao at Lu Zeng. At nang maging malapit na sila ay saka sila tumungo sa pangunahing paksa. Tiningnan niya ang mga nakaluhod na miyembro ng pamilyang Liu at sinabi, tumayo na kayong lahat. Si Liu Zengyan ang unang tumayo. At magalang na sinabi, pangalawang pinuno Chen, pasok po kayo. Kaya't pumasok ang lahat sa malaking bulwagan.
Si Chen Zhengdao ay mag-isang nakaupo. Habang ang iba ay nakatayo sa magkabilang panig ng bulwagan nang hindi humihinga ng malakas. Sa magkabilang panig si Yao Lu. Ang kapangyarihan ng iyong ikasyam na antas na spiritual root. Ay narinig ko na habang nasa daan. Mahinang humiti si Chen Zhengdao. Maging ang malamig na babae mula sa sektang Qingyun. Ay napaiyak mo. Medyo naguguluhan si Lu Zeng. Sino ang babae mula sa sektang Qingyun? Narinig lamang na nagpatuloy si Chen Zhengdao. Pwede mo bang ipakita sa amin ngayon? Kung anong kamangha-manghang tanawin ang iyong pagpapatakbo ng iyong spiritual root. Ang makalusot sa 3 antas sa loob ng 1 oras. Ang bilis na pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Ay marahil katulad ng paglunok ng isang balyena sa tubig dagat. Tumango si Lu Zeng. At lumakad sa gitna ng malaking bulwagan. Gusto ng mga tao mula sa pabilyon ng Tianji na ipakita niya ang kanyang sarili. Ito ay inaasahan na. Ngunit ang pagpapatakbo ng spiritual root ay hindi sapat. Upang ipakita ang lakas ng kanyang ikasyam na antas na spiritual root. Kaya't mayroon na siyang mas magandang ideya. Pangalawang pinuno Chen. Pwede bang palitan ito ng isang laban? Tumango si Chen Zhengdao ng walang pag-aalinlangan. Sino ang gusto mong labanan? Malalaman agad ng isang eksperto kung mayroon o wala. Sa panahon ng laban, maaaring ipakita ni Lu Zeng ang pagkakaiba ng kanyang ikasyam na antas na spiritual root. Nang mas komprehensibo. Malamig na ngumiti si Lu Zeng. Itinuro niya ang kanyang daliri sa nakatayo na si Fang Chen. Na nakapamulsa at kalmado. Fang Chen, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin muli o? Tiningnan ni Chen Zhengdao si Fang Chen. At natuklasan na hindi siya makapagsalita. At kaya lamang sumulat sa papel. Nagulat siya isang pipi. Ipinaliwanag ni Lu Zeng pangalawang pinuno Chen, hindi niyo po alam. Ang aking minamahal ay inagaw niya sa pamamagitan ng isang kasunduan sa kasal. Upang mabawi ang aking minamahal. Naglaban kami kung sino ang mas mabilis na makakalusot sa isang antas. Ngunit ginamit niya ang masamang paraan at nanalo. Hindi ako sang-ayon. Kaya't nais kong hilingin kay pangalawang pinuno Chen na maging isang saksi. Para makita kung paano ko siya matatalo ng patas. At mabawi ang aking minamahal ng may dangal. Ito ay nangangahulugan na hinihiling niya kay pangalawang pinuno Chen na maging tagapamagitan. Ngunit bahagyang kumunot ang noo ni pangalawang pinuno Chen. Isang pipi. Ang makakatalo sa may ikasyam na antas na spiritual root na si Lu Zeng. Agad na lumabas si Wang Yingfeng. At ipinaliwanag bumalik po kay pangalawang pinuno Chen. Totoo po iyon. Ang Fang Chen na ito dahil sa dati niyang tulong sa amin. Ay pinilit ang aking panganay na anak na pakasalan siya. Dahil sa utang na loob. Tiniis namin ito. At hinayaan ang aming anak na magdusa at pumayag na magpakasal. Nang matuklasan na may ikasyam na antas na spiritual root ang aking pamangkin. At gusto niyang bawiin ang kanyang minamahal. Ginamit ni Fang Chen ang pandaraya at nanalo. Habang nagsasalita, sinulyapan niya ang mga miyembro ng pamilyang Liu. Para pilitin silang tumulong. Nagsisinungaling si Lu Zeng. Marahil dahil sa konsensya. O marahil dahil sa takot sa otoridad ni pangalawang pinuno Chen. Walang nangahas na magsalita. Ngunit biglang nag-isip si Qin Changsheng. At agad na sinabi pangalawang pinuno Chen, ako po. Sa ngalan ng reputasyon ng pamilyang Qin tinitiyak ko. Na totoo ang pangyayaring ito. Dahil may dalawang nagpapatunay naging malamig ang mukha ni pangalawang pinuno Chen. At medyo. May otoridad na tumingin kay Fang Chen. At sinabi huwag kang umabuso sa kabutihan at mang-agaw. Maglakas loob ka bang makipaglaban kay Lu Zeng gamit ang iyong sariling kakayahan? Para sa iyong minamahal. Nagulat si Liu Ruxul sa tabi niya. Malinaw na ang pamilyang Liu ang hindi tumupad sa kasunduan sa kasal. Bakit naging si Fang Chen ang nang-aabuso sa kabutihan? Binuksan niya ang kanyang bibig para magpaliwanag. Ngunit pinigilan siya ni Fang Chen.
Isinulat niya wala nang dapat pag-usapan. Ang mga bagay na kayang lutasin ng kamao ay hindi na kailangang pagtalunan. At tumingin kay Lu Zeng. Isinulat niya paano tayo lalaban. Nagmamalaking sinabi ni Lu Zeng siyempre sa lakas. Mayroon ka bang lakas ng loob na makipaglaban? Halos walang pag-aalinlangan. Isinulat ni Fang Chen si Je. Malamig na ngumiti si Lu Zeng. Isang hangal na walang alam sa kanyang limitasyon. Siya ay nasa ikalimang antas ng key refining. Nitong mga nakaraang araw, lihim niyang sinanay ang Liu sword technique ng pamilyang Liu. Si Fang Chen naman, swerte lang. At nagkataong nakalusot sa ikatlong antas ng key refining. Paano niya ako matatalo? Kung gayon halika na. Hinugot ni Lu Zeng ang kanyang espada. At itinutok kay Fang Chen. Ngayon gagamitin niya ang mukha ni Fang Chen bilang tuntungan. Para agawin ang babae ni Fang Chen. At patunayan sa mundo ang lakas ng ikasyam na antas na spiritual root. At si Fang Chen ang kanyang magiging tuntungan para maging isang dragon at lumipad sa langit. Hindi natakot si Fang Chen at lumakad sa gitna ng bulwagan. At kinawayan siya ng kanyang mga daliri. Ang mapanuksong kilos na ito ay umani ng pang-insulto mula kay Qin Changsheng. Gaano ka-ignorante ang isang tao para hamunin ang isang may ikasyam na antas na spiritual root? Lagi niyang sinasabi na magsisisi ako. Mamaya kapag nakahiga na siya sa sahig na parang isang patay na aso. Tatanungin ko rin siya kung nagsisisi ba siya. Bahagya ring umiling si Chen Zhengdao. At bumuntong hininga. Kahit nakaharap ang isang may ikasyam na antas na spiritual root, ay naglakas loob siyang maging mayabang. Masyadong mayabang ang binatang ito. At ang kanyang kilos na pagmamaliit ay nagpagalit din kay Lu Zeng. Ikaw ang naghanap nito. Malamig na humalakhak si Lu Zeng. Na parang isang bundok na humihiwa. Ginamit niya ang kanyang malakas na espiritual na enerhiya sa ikalimang antas ng key refining para sumugod. Ngumiti si Fang Chen. Sa loob ng maraming araw walang pinagbago si Lu Zeng. Nang makita ang pag-atake ng anino, inilabas ni Fang Chen ang kanyang espiritual na enerhiya sa ika-6 na antas ng key refining. At tinapik ang espada gamit ang kanyang mga daliri na nababalutan ng espiritual na enerhiya. Ang lakas na higit pa sa kayang tanggapin ni Lu Zeng ay agad na nagpatalsik sa espada sa kanyang kamay. Natigilan si Lu Zeng at hindi pa naiintindihan kung ano ang nangyari. Ginawa ni Fang Chen na palad ang kanyang daliri at sinampal ang kanyang mukha. Nagmamadaling pinaandar ni Lu Zeng ang kanyang espiritual na enerhiya at sumuntok pabalik. Sinusubukang itulak si Fang Chen para mabawi ang kanyang karangalan. Ngunit ang resulta ng kanilang paglalaban ay ang katawan ni Lu Zeng na may bigat na 100 libra ay natumba sa isang sampal at tumama sa mesa bago huminto. Tahimik ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng pag-aayos ni Fang Chen sa kanyang damit ang naririnig. At ang isang linya ng salita na kanyang isinulat ika-9 na antas na spiritual root. Hindi gaanong kahanga-hanga. Natalo ang may ika-9 na antas na spiritual root. At natalo ng napakabilis at lubusan. Kahit na ang kabaligtaran na resulta ay hindi inaasahan ng lahat. Kumislap ang mga mata ni Liu Ruyan. At tila may napansin na. Tinitingnan niya si Lu Zeng na puno ng dugo ang bibig. Ngunit si Wang Yingfeng ay nag-aalalang tinulungan siyang tumayo. At sinabi Zeng masyado ka bang naging pabaya? Agad ding naglabas si Qin Changsheng ng isang pildoras na pampagaling na kahit siya ay ayaw gamitin. At isinubo sa bibig ni Lu Zeng. At sinabi Ginoo, huwag kang maging pabaya dahil lang sa 10 taon ninyong pagkakaibigan. Nakatingin si pangalawang pinuno Chen. Ang mga tao ay nagsalita ng sunod-sunod. Lahat ay itinuring ang pagkatalo ni Lu Zeng bilang isang aksidente. Ngunit bahagyang kumunot ang noo ni Chen Zhengdao. Malinaw na may napansin din siyang mali. Malinaw na sinabi ni Liu Qingxian.
Na personal niyang nasaksihan ang may ika-9 na antas na spiritual root na mula sa ika-4 na antas ng key refining ay nakalusot sa ika-7 antas. Bakit siya natalo ng isang mandirigma na nasa ika-6 na antas ng key refining? Nang napakadali, hindi niya maiwasang titigan si Lu Zeng. At muling suriin, ikaw ba talaga ang may ika-9 na antas na spiritual root? Kung nagsisinungaling ka sa akin, alam mo ba kung ano ang parusa? Nang marinig ito, natakot ang mga tao sa pamilyang Liu. Ang pagkatalo na ito ay nagdulot ng pagdududa sa pagiging totoo ng pagkakakilanlan ni Lu Zeng. Si Wang Yingfeng naman ay agad na ipinagtanggol ang kanyang pamangkin. At sinabi, pangalawang pinuno Chen, bigyan niyo po ng isa pang pagkakataon ang aking pamangkin. Nanlaki rin ang mga mata ni Lu Zeng. At agad na tumayo at sinabi, pangalawang pinuno Chen, sumusumpa ako sa langit na hindi ako nagsisinungaling. Ginoo. Noong araw na iyon ay natuklasan kong mayroon akong ika-9 na antas na spiritual root. Medyo naging pabaya lang ako kanina. Gusto kong lumaban muli para patunayan ang aking kakayahan. Nang makita siyang nagsasalita ng ganito at hindi mukhang nagsisinungaling, bahagyang tumango si Chen Zhengdao at nagpa siya na bigyan si Lu Zeng ng isa pang pagkakataon. CJ. Tumingin si Chen Zhengdao kay Fang Chen at sinabi, ano ang iyong palagay? Isinulat ni Fang Chen nang walang pag-aalinlangan, hindi niya ako matatalo. Pinigilan niya ang kanyang antas at ginamit ang wala pang kalahati ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin nanalo si Lu Zeng. Ang resulta ay nagpapakita na si Lu Zeng ay tulad ng kanyang inaasahan. Hindi siya ang may ika-9 na antas na spiritual root. Nang makita ang 5 salitang ito, nagalit si Lu Zeng at sumigaw na parang isang galit na leon. Anong klaseng kakayahan ang patalikod na pag-atake? Lumuhod ka. Habang nagsasalita, muli niyang hinawakan ang espada at sumugod na parang isang gutom na tigre. Gusto niyang talunin si Fang Chen para patunayan ang kanyang sarili. Kaya't ang kanyang mga kilos ay puno ng mga butas. Nakita ni Fang Chen ang pagkakataon at madaling iniwasan ang espada at sinipa ang kanyang dibdib. Muling tumausik si Lu Zeng. Ang pagkakaiba ay ang dugo na lumabas sa kanyang bibig sa pagkakataong ito ay malinaw na dahil sa panloob na pinsala. Ang kanyang muling pagkatalo ay nagpatahimik sa buong pamilyang Liu. Ang isang pagkatalo ay dahil sa kapabayaan. Ang 2 beses din ba? Ganoon din ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya at si Liu Ruyan. Unti-unting nakikita ang katotohanan. Maliban kay Wang Yingfeng na bulag pa rin. At itinuturing ang kanyang pamangkin bilang kanyang pinakamalaking alas. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Liu ay nagsimulang magduda sa kanyang pagiging may ika-9 na antas na spiritual root. At sa pagkakataong ito, hindi na kailangang sabihin ni Fang Chen. Bahagyang humalakhak si Chen Zhengdao, ika-9 na antas na spiritual root talaga. Inilabas niya ang isang tanso na ruler na katulad ng nasa tore ng pagsusuri. Ngunit mas maliit. At inihagi sa harap ni Lu Zeng, muling suriin. Sinabi ni Chen Zhengdao sa isang nag-uutos na tono, malungkot na ngumiti si Lu Zeng. Natalo lang ako ng 2 beses. Maaari niyo bang itanggi ang aking spiritual root? Sige, ipapakita ko sa inyo. Para makita niyo kung ano ang ika-9 na antas na spiritual root. Ang mga mapanuring tingin ay lubhang sumakit sa kanyang pagkatao. At naramdaman niya ang kahihiyan. Hinawakan niya ang maliit na tanso na ruler. At tinitigan ang bawat isa ng may galit. Lu Zeng yan. Plano kong dalhin ang pamilyang Liu sa tagumpay. Ngunit pinagdudahan niyo ako. Kaya't nakakalungkot. Ang pamilyang Liu ay hindi karapat-dapat na sumama sa akin sa tagumpay. Nang marinig ito, nataranta ang mga tao sa pamilyang Liu. Agad na sinabi ni Qin Changsheng, Ginoong Lu, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo kung hindi si Lu Zeng ang may ika-9 na antas na spiritual root. Guguho ang langit hindi lang para kay Lu Zeng, kundi pati na rin sa pamilyang Qin. Bahagyang tumango si Lu Zeng.
At tinapik ang kanyang balikat. At sinabi ikaw lang ang pinakasuporta sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fang Chen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, Fang Chen. Dahil sa swerte ay nakalusot ka sa ika-6 na antas ng Qi Refining. At minamaliit mo na ang may ika-9 na antas na spiritual root. Buksan mo ang iyong mga mata. At tingnan mong mabuti. Kung gaano kaningning ang aking ika-9 na antas na spiritual root. Hinigpitan niya ang kanyang hawak sa tanso na ruler. Agad na nagsimulang umangat ang isang marka mula sa ilalim. 2 antas, 3 antas nang umabot sa 3 antas. Bumagal ang pag-angat ng marka. Na parang isang suso na umaakyat. 3 antas mababa. 3 antas katamtaman. At sa huli ay malapit na sa 3 antas mataas. Sa layo na kasing nipis ng isang buhok. Hindi na ito umangat pa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Maririnig mo kahit ang pagbagsak ng isang karayom sa sahig. Ang may ika-9 na antas na spiritual root na si Lu Zeng ay muling sinuri. At ang resulta ay 3 antas katamtaman. Natigilan si Lu Zeng. Hindi impossible. Paanong nangyari ito? Malinaw na natuklasan kong mayroon akong ika-9 na antas na spiritual root. Siguradong may problema sa pagsusuri. Susubukan ko ulit. Muli niyang hinawakan ang tanso na ruler. Ngunit pareho pa rin ang resulta. 3 antas katamtaman pa rin. Nataranta si Lu Zeng. At unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Umiling siya at sinabi imposible. May problema sa tanso na ruler na ito.